Magandang araw muli sa inyong lahat. Malaking balita ngayon, ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay nasa kustodiya na ngayon ng International Criminal Court o ICC sa The Hague. Ito ay isang malaking hakbang sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan noong panahon ng kanyang kontrobersyal na giyera kontra droga. Ano na nga ba ang pinakahuling balita? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Si Duterte ay inaresto sa Maynila at inilipad patungong Netherlands. Mabibigat ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Pinag-usapan natin ang libo-libong extrajudicial killings mula 2011 hanggang 2019. Ang kanyang pagdating sa The Hague ay ang simula ng isang legal na labanan na maaring may tala sa kasaysayan. Hindi nag-aaksaya ng oras ang kanyang mga abogado. Naghahanda sila upang kuwestiyonin ang jurisdiksyon ng ICC dahil ang Pilipinas ay umalis sa korte noong 2019. Ngunit heto ang twist. Sinasabi ng mga eksperto sa batas internasyonal na ang mga krimen na nagawa bago ang pag-alis ay sakop pa rin ng jurisdiksyon ng ICC. Ang legal na argumentong ito ay magiging mahalaga sa mga susunod na buwan. At hindi nag-iisa si Duterte. Ang kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte ay nasa The Hague na upang suportahan siya. Isang pangpamilyang pangyayari ito at mataas ang emosyon ng lahat. Ano ang mga susunod na hakbang? Magsasagawa ang ICC ng pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso, kung saan ihaharap ng mga taga-usig ang kanilang mga ebidensya. Kung makita ng mga hukom na nakakakumbinsi ang mga ebidensya, maaring magsimula ang isang ganap na paglilitis sa lalong madaling panahon. Hindi ito isang mabilis na proseso. Asahan na ito ay magiging mahaba at komplikado. Matalas na binabantayan ito ng mga grupo ng karapatang pantao at mga pamilya ng mga biktima. Nakikita nila ito bilang isang pinakahihintay na hakbang patungo sa hustisya. Sa kabilang banda, isinisigaw ng mga taga-suporta ni Duterte na hindi patas ang nangyayari at tinawag nila itong isang panghihimasok ng mga dayuhan. At huwag nating kalimutan ang mas malawak na implikasyon nito. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol kay Duterte. Ito ay tungkol sa internasyonal na pananagutan at hustisya. Kung haharapin niya ang buong pananagutan o magagawa niyang iwasan ang mga kaso, ay magtatakda ng isang president. Kaya, papanagutin ba si Duterte sa kanyang mga aksyon o malalampasan ba ng kanyang legal team ang ICC? Manatiling nakaantabay dahil nagsisimula pa lamang ang legal na laban na ito. Patuloy namin kayong bibigyan ng mga pinakabagong balita habang ito ay lumalabas. Salamat sa panood at huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa karagdagang mga update. Hanggang sa muli, manatiling may alam.